Tapos makikita natin, Alan Peter Cayetano iimbestigahan doon sa mga pangyayaring mga barilan doon sa Senado. Ay, yari ho mga kababayan. At ako ho hindi ho ako ano diyan, hindi ho ako nagsisinungaling. Nasaan ba 'yon? Mahanapin ko, no? Na pwedeng humarap si Peter Cayetano, hinahanap ko eh. Or si Peter Cayetano ang posibleng maging asan ba 'yon? Ang posible na may pananagutan doon po sa barilan mga bossing. Hindi ko na makita sa ibabaw. O sige, mamaya na ho. Eto ba? Eto, kita na natin. Sabi po ni ni John Vic Remulla. Naku, John Vic. Si Sir John Vic. Naku kaso yun lang. Medyo matamlay ang mamamayang Pilipino, pati ho yata ang presidente mga kababayan, natamlayan na po dito kay Boss John Vic Remulla. Ang sinasabi, madami daw madami daw pa-press con pero wala pang napapa-aresto o wala pang nagagawa. Kumbaga, puro press con daw ho. Ayan, no, mga kababayan. SP Cayetano might be probed over Senate shooting. Ako ho, naniniwala ako, siya mismo talaga yan. No? Simula nung narinig ko yung mga pahayag ni Boss Robin Padilla na tinawagan kami ni Senator Cayetano, no? Sinabi sa amin na may bilang na kami para palitan si Soto. Pumunta kami doon sa bahay, doon sa Forbes Park ng kaibigan. At doon sinabi, 12 na daw kami at may dadating daw, 13. Kunyari, hindi pa alam ni Robin Padilla, sino kaya yung 13? Si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa lang naman ho, mga kababayan. At dumating si Bato de la Rosa doon sa Senate, sakay-sakay ng sasakyan daw po ng isa sa mga Cayetano. Kaya nung binasa ko po, sabi ko, sigurado or siguro na konsensya si Peter Cayetano na utuin si Bato de la Rosa na bumoto para siya ay ipalit, iluklok bilang Senate President at nag-isip sila kung ano ang posibleng pwede nilang gawin upang magkaroon ng, kumbaga, upang ano tawag dito, ano ang posible nilang gawin upang mapatakas, mapalaya o mapaalis si Bato de la Rosa sa loob ng Senado, no? Para siyempre mawala sa kanya para yung konsensya niya hindi siya usigin na siya yung dahilan kung ba't arestado si Bato, at ang naisip yung barilan at ang nauto si Aplaska. Kasi ho, ilan sa mga sinabi nila ang kasinungalingan? Marami ho. No? Isa na dyan, yung sinasabi ni Peter Cayetano at ni Pia Cayetano na pinuputukan sila, nilulusob sila ng NBI. Pero ang totoo, si Aplaska ang nagpapaputok. So lahat pong yon mga bossing, nag-ipon-ipon na din po mga kababayan, no? Kaya naiisip ng mamamayang Pilipino na yung putukan po doon ay scripted sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano. Naku, pagka napatunayan niya, tapos bumaril pa si Aplaska direkta papunta doon sa NBI, mukhang yari, mukhang homicide ang kakaharapin. Bakit to mga kababayan? Hindi naman ho kasi yan palalakpasin ng NBI yan Hindi ho palalagpasin ng NBI. Ngayon, maaari na less yung naririnig natin o hindi tayo masyadong nakakarinig ng balita patungkol doon. Pero ako, sigurado ho ako mga bossing. Panigurado ko ho mga kababayan na mga 2 buwan, 1 buwan, 2 buwan, may kaso na din yung mga taong ito, kagaya ni Aplaska ho, mga kababayan. Di ba? Ay nako, kailangan pa bang i-memorize yan? Ngayon mga bossing, isisingit ko si dating Senador Antonio Trillanes. Hindi ko kasi nangyari ho, ito, yan. No? Kung ano po yung nakatitulo, diyan po sa ating title o diyan po sa ating YouTube, mga kababayan, ito po yung mismong sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes po, yung tungkol sa bato kasi Marcoleta. Ito, no?
Kasi ang sabi, papatawag daw si dating Senador Antonio Trillanes doon sa hearing ng Blue Ribbon Committee. At ang sagot po ni dating Senador Antonio Trillanes, hindi siya natatakot. Lalong-lalo na kay Rodante Marcoleta. Pakinggan niyo ho, mga kababayan, ha? O eto, mabilis lang po ito. Diyan, no? Hindi naman ako natatakot dito kay Marcoleta. Pero time and again, paulit-ulit ko sinasabi, nandoon ako kasi inaamon ako ni Bato eh. Di ba? Ayan. Ngayon, Kasi ang sinasabi nga nila, kailangan ipatawag si dating Senador Antonio Trillanes kung bakit siya ang magse-serve ng warrant of arrest. Mga gunggong naman kayo. Halatang ang pamumulitika ninyo lang. Ang daling intindihin yan. Simple lang, hindi siya ang magse-serve ng warrant of arrest. May mga NBI doon. Di ba nga kay Bato, ano sabi ni Melvin Matibag, 2 babae ang ipinosisyon namin para kay Bato de la Rosa upang basahan ng Miranda rights o sumama ng maayos. Pero ang ginawa ni Bato de la Rosa, itinulak yung 2 babae. Dapat, Marcoleta, kung sino man yung magpapatawag kay Trillanes dahil sa Senado, doon pa lang alam nyo na yan kung matalino kayo. No, paano sasabihin na si Trillanes ang magsaserve ng warrant of arrest? Eh yun nga, 2 babae ang inilagay para basahan ng Miranda rights. Si Bato de la Rosa. 'Di ba? Ganun pa lang kung matalino kayo. Pero hindi sir, ilang beses ka na nga kumambyo eh. Nakatatlong kambyo ka na, 4 na kambyo. Dapat kung matalino ka ay nahahadlangan na 'yan, no? Nahahadlangan na ng utak mo 'yan na hindi lumabas sa bibig mo para hindi ka kumakambyo. Kagaya ng mga West Philippine Sea. There is no such as West Philippine Sea, 'di ba? O tuloy natin si Antonio Trillanes na hindi natatakot kay Rodante Marcoleta. hindi yun utos. Hindi ako inutusan. Bato, hinamon niya ako. Ang hamon, pwede mong i-accept yung challenge o hindi. Correct. So I accepted that challenge. Ngayon na sabi O di ho ba, yun naman talaga ang nakita natin, mga boss G Pamo sir, doon sa gigil na Bato de la Rosa? Di ho ba? Come on, Mr. Trillanes. Mick Madi. Ayan nga po, sa ilalim po. Ito. Ayan. Come on, Mr. Trillanes. Mick Madi. Ito, yung cellphone ko. Ayan. Di ba? Sa ilalim, Mick Madi. Come on, Mr. Trillanes. Mick Madi. Kung gusto mo, ikaw pa sumama. Ikaw magpusa sa akin. Tinanggap yung hamon. Tapos nagiiyakan. Nung kinuwento kay Bato de la Rosa, ano po masasabi nyo? Nasa labas daw po sa lobby si Antonio Trillanes Deport. No? Kasama ng mga arresting team. Puta. Yung itsura ni Bato de la Rosa eh. Kala mo pinainom ng suka o binuhusan ng suka, putlang-putla ho yung pagmumukha, biglang hindi na maangas.